Yun. So the reason kaya natin i-record to kasi kawawa naman yung iba na hindi uma-attend. So parang ganito, magre-record tayo kasi hindi sila umattend. Ngayon, ipapasa tong video na to sa mga hindi uma-attend. Pero hindi ibig sabihin na pinasa mo manonood yung mga yan. Tama ba? Kaya nga medyo hahabaan mo ang PC pag naging upline ka. Kasi hindi po ganun kadali ring maging upline. Tama ba? Kaya lagi nyo iba-value pag may mga advices yung mga mentors nyo. So, eto, sana makatulong to. Anong next na gagawin ko after Zoom? Number one, una, kung may guest ka, di ba? Huwag ka naman muna matulog. Huwag muna matulog. Yan yung pinaka number one mong gagawin. Next, call your prospect. Tinawagan mo na prospect mo. 'Di ba? Tandaan mo pag tinawagan mo yung prospect mo, sign yan na gusto mo talagang asikasuhin yan. Tama? So paano pag hindi sumasagot? Wala na tayo magagawa pag hindi sumasagot. The only way that we can do, makipag-chat tayo ng maayos. Tip ko sa inyo, mag-voice record kayo para medyo masana yung mga bunganga nating magsalita. Kasi minsan, ano 'di ba? Libre na nga lang yung mag-voice record ka, minsan tamad pa tayo. So, ang purpose nun, kahit i-unseen ka ng prospect mo, hindi niya malalaman kung ano yung voice record mo. Okay? So, call your prospects, 'di ba? Dapat po meron 'yan. Sa una, kung wala kang guest, it doesn't matter kasi naiintindihan naman namin, hindi naman lahat laging makakapagdala, pero always give your best. Okay ba 'yon? So call your prospect, parang ganito, mahirap po mag-akot, mahirap magdala sa event. So sana naiintindihan mo, huwag ka namang pumayag na pinaghirapan mo yung tao na dalhin sa Zoom event tapos hindi mo man lang matawagan. Tama? Tawagan mo man lang kasi kailangan nga po natin ng pay-ins. Kailangan din po natin kumita. Okay? Next, number 2, post a welcoming banner for your prospect. Ito, natigil to. And maraming beses naman to dapat na nire-remind. Every time may papasali na tao, kailangan ipa-welcome yan. Ipa-welcome mo sa Facebook mo. Ipa-welcome mo sa group. Ikaw bahala. Basta dapat ma-welcome mo. So, I think gagawa tayo ng templates for welcoming. 'Di ba? Kailangan po 'yon. So, ito lang din sana pag may pinasang link sa group chat, sana mag-participate ka naman. Ano man lang ba yung mag-comment ka. Malaking tulong 'yon. Lalo na kung ang nagpapa-welcome yung mga speakers natin. Pag nirally ng mentors, ng speakers yung link, comment ka doon kahit congratulations. Hindi naman kawalan yun sa oras eh. Tama ba ako? Isa yun sa mga pinaka-credit nyo or payback nyo doon sa nag-serve. Clear po ba yon? Tapos i-public nyo, wag nyong i-friends para kahit papano makakomment yung iba. Okay? O question, hindi kami marunong mag-edit. O, yung mga uplines dyan. 'Di ba? Lalo na kung hindi full-time naman uplines mo, pwede siya na mag-edit. Okay ba yon? Sa mga OFW, consider dyan upline. Pero sa mga local na nandito, tapos bata ka pa, gawan mo ng paraan. Aralin mo mag-edit. Kaya ba? Kaya. Tama? Hindi naman pwedeng hindi kaya ang sagot eh. Kasi kilala ko, alam ko kaagad kung kaya o hindi. Di ba? So dapat kaya. Nagkakaintindihan po ba? O, parang ganito, imaginein mo to. Nung nagsisimula ako sa network, pag may pinapa-welcome ako, lagi ako napapansin ng upline ko. Pero pag wala kang pinapa-welcome, hindi ka napapansin. So, isa yan sa mga part ng monitoring natin. Carry ba? Kaya? O, gawin nyo po yan, ha? Number 3, use the hashtag 100 Millionaires Club 2024. Kasi nga, di ba, nung last presentation ko, binagsak na natin na para maniwala din kasi yung tao sa atin, kailangan dapat meron din tayong pinaninindigan. So, paano yun? Paano natin gagawin yun? Alam nyo, madali po magpasali sa totoo lang. Ang pinakamahirap po, magpasa ng vision kung may mangyayari doon sa pinasali mo. Tama ba ako?
So, kung magiging maingay po to, 100 Millionaires Club by 2024, kung yan lagi ang post mo, magkakaroon ka ng engagement na ano ba yung 100 Millionaires Club by 2020. Actually, 2025 pala yan, sorry. By 2025 kasi hindi malabo na po kumita ng 1M sa focus itong last 4 months. 'Di ba? Lalo na kung hindi ka 31 accounts, lalo na kung medyo hectic talaga ang schedule, hindi siya kakayanin ng 4 months. Kaya ang ginawa natin, another 1 year. 2024 by September to next year ng September 2025. Gets nyo po ba? So sana lahat dito tayo, alam nyo may power kasi lagi pag magbabagsakan yan. Ang pinaka-power lagi pag nagbabagsak ka ng vision sa kausap mo or para may mangyari sa kanya at may mangyari sa'yo, kailangan naniniwala ka in 1 year may mangyayari sa'yo. Kasi it's very hard, pare. Alam mo, yayaman tayo dito 2024 hanggang 2025. Paano? Yun nga, pare. Ano nga eh. Hashtag lang. Hashtag millionaires lang. 2024. Hindi yun sasali. Kasi ang purpose niyan to create an engagement, to create a curiosity sa kausap mo, paano magtatanong ng how, paano magtatanong ng paano sa'yo. Tama ba? Ito mahirap. Nakailang Zoom ka na, hindi ka pa naniniwala. Tama ba ako? Nakailang Zoom ka na, makikita naman kung naniniwala ka or hindi eh. Tama? So, yan muna. Before mo i-convince yung ibang tao, i-convince mo muna sarili mo, by 2025, yayaman ka. Kasi dyan talaga nagkakatalo-talo lahat. Tama ba ako? Dyan nagkakatalo-talo lahat. Hindi ko na rin siya pahabain. Okay? Yan lagi ang bagsakan natin. Pag magi-invite ka, bro, meron kasi kaming project. By this year, 2024 hanggang 2025, ang goal namin, mag-create ng 100 milyonaryo under our team. Game ka ba? Paano? Doon ka na magpapaliwanag. Gets ba? Hindi yung tinanong ka, game ka ba? Ako? Okay lang. Okay naman. Game naman. Wala. Hindi talaga. Medyo malabo. So, ganito muna gawin mo. Alam ko hindi ganun kadali paniwalaan eh, lalo na kung medyo ang dami mong problema sa buhay eh. Tama ba ako? Hindi ganun kadaling paniwalaan. Pero ito ang gawin mo, magtiwala ka muna sa taong nag-invite sa'yo. Yan muna ang pinaagawin mo, magtiwala ka sa taong nag-invite sa'yo. Pangalawa, magtiwala ka sa company. Hindi mo kailangan magtiwala muna sa mga family mo kasi most of them, di ba? Hindi ko po nilalahat ha, excuse me. Hindi ko nilalahat. Pero sometimes, pag medyo, na-topic ko na nga to, di ba? Pag magnenegosyo ka, dapat mataas ang IQ. Matalino ka. Pangalawa, dapat okay ang EQ. Yung emotional quotient mo. Kasi most of the time, may matalino, pero pag nandiyan na yung problema, emotional na, hindi na eh. Nakakalimutan niya na yung talino niya. Nagiging engot na. Tama? So, yun. Kaya dito guys, sa akin, eto pag nagbabagsak tayo, 'di ba? Regardless kung may mangyari or wala, gawin natin. Kasi ang hirap naman kung ang gusto mo kasi parang ganito, nagnenegosyo tayo tapos ang gusto mo sure. Sure ba nakikita ng milyon? Tanungin mo muna sarili mo. Ikaw, sure ka ba? Sure ka ba na pag nag-e-event magdadala ka? Tama? Sure ka ba pag may maintenance bibili ka? Sure ka ba na pag may M3 sa katapusan, maghahakot ka ba? So before mo ako i-judge, before mo i-judge yung nilalatag ng mentor mo or before mo i-judge na may kumikita dito, lagi mong itanong sarili mo, ikaw kaya mo ba? 'Di ba? Before mo i-judge yan, ikaw okay ka ba? Tama ba ako? Kasi ito po is trabaho. Trabaho po siya. Trabahong gagawin natin na magkakasama. Hindi po to trabaho lang ni Coach Edward, trabaho lang ni Crystal, trabaho lang ng host, trabaho lang ng mga uplanes mo. Hindi po yun ganun. Trabaho po nating lahat. Tama ba? So, eto pa, siguro baka makatulong to.
Ilan sa inyo nawalan ng downlines, ilan sa inyo nawalan ng uplines? Take note, huwag mong titignan yung mga umaalis. Okay? Tignan mo yung mangyayari sa'yo. Kasi kung makatingin ka sa aalis, sa mawawala, ano mangyayari? Baka next ka na. Tama ba? May pa-selfie-selfie ka pa. Next ka na. So dapat, ikaw, doon ka lang mag-focus. Dito lang sa binabagsak ko. Dito lang sa project na to. Whether full-time or part-time, kaya yan eh. Nagkakaintindihan po ba tayo? Clear po ba? So yan yung pinakagagawin natin. Ulitin ko sa grupo, wala pang kumikita halos. Pero it doesn't mean na mahina ang grupo. Nagets nyo ako? Kasi kung i-justify mo na weak etong community na to, hindi weak tong community na to. Minsan tayo, judger lang talaga tayo eh. So yun yung kailangan nating baguhin. Tama po ba? Clear po ba yon? So ito, 100 Millionaires Club 2025. 2024 to 25, ito totoo to. And sana sa lahat ng nandito sa Zoom na to, sana kayo pa rin yung makasama namin by next year. Pagpasok ng next year. Clear? Kasi take note dito sa business na gagawin natin, hindi lahat parang ganito. Lahat gustong kumain ng masarap. Tama. Lahat gustong kumain ng masarap, pero hindi lahat ng tao willing mag-hunt. Hindi lahat willing magdala, hindi lahat willing tiyagaan tong training na to. 'Di ba? Hindi lahat kayang ibigay yung time dito kasi mapupuyat na siya. Tama po ba? So ang mga willing lang talaga, yun lang talaga yung meron talagang something na makukuha. Pero ulitin ko etong sinasabi ko sa inyo, hindi pa to nangyayari. Pinatunayan na to ng company, pinatunayan na to ng project, ng AUBI, pero sa team natin, hindi pa siya nangyayari. So this time, it's up to you kung kasama ka sa magiging 100 Millionaires Project. Kasi ang goal lang naman dito sa 100 Millionaires Project, kumita ka ng first million mo sa pagne-networking. Okay? Hindi sa labas. Sa network. Kasi ito yung pinupush natin eh. Clear po ba yon? So, always use the hashtag 100 Millionaires Club 2024 to 2025 para may curiosity. Tsaka tumataas ang standard mo pag meron kang ganyan. Clear? So next, post your activity to your story and reels. So 'di ba nagpicture tayo, kanina nagpicture din. So sana wag niyong itago. 'Di ba? Hindi ko maintindihan sa iba bakit nahihiya. 'Di ba? Kasi kung nahihiya ka, ano 'yun? Kumbaga unfair 'yon na nahihiya ka na may ganitong activity. 'Di ba? Tapos pag kumita nandiyan ka. Pero nung hindi mo nga ma-post eh. 'Di ba? Tapos pag kumikita nandun ka, ang pangit po ng ganun, hindi siya maganda sa team. Dapat sama-sama po tayo. Correct? Ano kung wala ka pang guest dito? Ano naman? Ipakita mo lang na may ginagawa ka kasi part na to ng marketing. Part na to ng negosyo na may mini-meeting ka. Paano magtitiwala yung tao sa'yo? Wala kang pinopost na virtual meeting. Wala kang pinopost na nasa labas ka. Ito na yun, no? Screenshot, copy-paste mo, post mo sa wall mo. Ay, grabe, exciting yung last 3 months ng grupo. Yung mga ganun. Para makuha mo yung mga tao na magtanong sa'yo. Gets ba ako? Kasi lagi ko nga sinasabi, pag wala ka pang, hindi ka pa ganun ka-popular, hindi ka pa Joseph Lim, hindi ka pa mga influencer na matitindi, pag hindi ka pa ganun, ikaw talaga yung magpapapansin. Ikaw talaga yung hahanap ng customer. Kasi hindi mag-a-adjust yung prospect na lahat mag-house sa'yo. Di ba? Ikaw lagi dapat, ikaw ang mauunang mag-a-approach, ikaw magpapapansin, ikaw magma-marketing, ikaw lahat. Wag na wag mo yung iba ang ginagaya yung lifestyle ng mga top earners. Wala namang mali doon eh. Gayahin mo din paano siya maghumataw. Gets nyo ako? Kaya yung mga yan, hindi na nagpo-post ng mga meeting na yan, ang taas na po ng branding ng mga yan. Tama ba? Hindi na tayo. Yun nga yung sinasabi ko eh. I-considered mo din kung anong level ka. Baka level 1 ka pa lang. Pero gusto mo agad level 100 na. Tama? Baka level 1 ka pa lang. Wag na wag mong kakalimutan kung sino ka.
Oo, totoo. Kailangan nating i-empower yung mga grupo natin, yung ibang tao sa pagpo-posting. Pero wag mo kakalimutan kung sino ka. Kasi alam naman natin end of the day, 'di ba? Kaya nga may nabe-burnout eh. Kasi sa paulit-ulit daw, 'di ba? Kasi ang iniisip niya, gano'n na siya agad. Hindi pa po. Nagsisimula pa lang po tayo. Clear? Kaya dapat 'pag nakikita mo yung mentor mo, yung mga idol niyo, 'di ba sabi ko nga dapat may idol ka eh. 'Pag may idol ka kasi, maano ka, mafu-fuel ka. Gagalaw at gagalaw ka eh. So dapat ganito, post your activity to your story and reels. 'Di ba? Kailangan imaginein mo may mini-meeting ka tapos ang caption mo, "Ay grabe excited na ako sa mga bago kong tuturuan." Mamaya may nag-message, "May available slot pa ba?" 'Di ba? Eh kung pansinin mo Facebook mo, for example, lagi kong sinasabi, bago mo i-impress yung ibang tao, impress mo muna sarili mo. Puntahan mo yung Facebook mo, nakaka-impress ba? Puntahan mo yung Facebook mo, may benta ba yan? May post ba yan na produkto? C24, may iGlow ba dyan? May kape ba dyan? Kung makalakla ka ng kape, grabe, pero hindi mo pinopost. Di ba? Paano may bibili? Kung makapromote ka ng insurance, hindi ka naman nagpo-post ng insurance. So it's something na dapat tayo talaga eh. Kasi wala namang ibang way kapatid. Unless bitbitin mo, kaliwa mo Kyopiglo, kanan mo Colidus. Di ba? Ganon dapat tayo. Bumili ka ng soap, dapat post mo yan. May nag-avail ng insurance, dapat post mo yan. Clear po ba? Next, ABC rule. Oh. Ako po, aminado ko sa ABC rule, talagang alam niyo naman kung ano lagi hawak ko. Kung hindi cellphone, manibela. Diba? So mahirap po mabangga. Kaya nag-create nga ako 'di ba nung YouTube video na yun muna yung ipasa mo for a while. For temporary kasi inaayos pa natin yung online eh. Pero ito it doesn't mean na pag walang ABC rule okay lang yun. Hindi po. Dapat may ABC rule. Now, ito ang challenge. Pag dumating yung time na nabibisi yung upline mo, galingan mo. Tama ba? Busy si up eh. Galingan mo. Paano ako gagaling? Yung mga sinasabi ko, it's part of the mind setting. Galingan mo, kaya mo yan. Isipin mo, may tiwala kami, kaya mo yan, Diyos ko. Ikaw lang kasi ang naglilimit, hindi kaya. Kaya mo yan. Di ba, 100 millionaires? 100 millionaires, 2024, 2025. Ito na yung prospect mo. Ayan na. O, paano yayaman? Ano eh? Pa-A kita, pa-A. Ano yung A? Eh, wala yung mentor mo. Di ba? So, doon nalalabas yung ikaw. Sarili mo, palabasin mo yung sarili mo. Alam ko kasi may sarili. May sarili talaga kayong, alam mo yun, power. Di ba? Kaya nyo yan. Number 6. Eto pinakamaganda. Send them your business, your best inspiring videos of top earners. Ito yung, ako kasi ganito. Ako every time, pag may gusto talaga akong pay in, I will make sure na yung videong ipapanood ko, yung nagugoosebump din ako. Yung tumatayo yung balahibo ko pag pinapanood ko. Yung nararamdaman ko na may mangyayari sa akin. Kaya nga kayo pinapasahan ng mga videos eh. Hindi para buangin kayo. Para maramdaman mo na yung nangyayari sa mga top earners, mangyayari sa'yo. Kasi ang hirap, may pay-in ka. Alam mo, prospecto sa salito eh. Ngayon, dahil tinamad ka, ang ginawa mo kung sino-sinong success story ang pinasa mo. OFW yung guest mo. Naghanap ka ng ibang inspiring video na parang hindi siya nakaka-relate. Kasi kailangan mong i-consider parang ganito. Sorry sa term. Pero hindi naman po lahat ng tao matatalino eh. Hindi naman lahat ng tao makakapalang mukha eh. May mga taong nararamdaman niya, mahina loob ko. May mga taong mahiyain. May mga taong kailangan mo talagang maramdaman niya na pwede rin to sa mga mahihina ang kukote. Sorry po Nagets ba ako? Pag nararamdaman mo kasing yung prospect mo, parang ganun yung level niya, anong video ang gagamitin mo para maramdaman niya na belong ka dito kahit nararamdaman mong ganyan ka?
Negets nyo ako? For example, ang pinasa mong success story, grabe maka-English. Grabe maka-English yung pinasa mong storya. Hindi na naiintindihan ng prospect mo yung video niya kasi na English. Meron nagkamali ka ang pinasa mong video. 'Di ba? Parang mayabang. So, ano magiging effect sa kausap mo? Ay, para lang pala sa ano yan, mga nag-i-English. Para lang pala sa mga nakagraduate yan. Para lang pala. So, dito na pumapasok ikaw. Ilang story na napanood mo? Nakigets niyo ako? The problem, ito yung problema sa mga nag-online. Sometimes lagi sinasabi, napanood ko na. Napanood ko na. Napanood ko na. Pero hindi pa rin siya nakakapagpa-pay in. Alam niyo kung bakit? Hindi naman siya totally na-inspired. Gets niyo ako? Hindi siya na-inspired kaya nga minsan, wag natin pag-usapan yung pay in sa downlines. Sa downlines mo pinasa kang video. Kinapi mo lang, copy, paste. Tignan mo yung effect ng downline. Di ba parang hangin, hindi niya rin niya pinapanood. Why? Kasi madali mag-copy paste. Ang pinakamahirap, alam nyo, yung authenticity. Totoo ba na ikaw buang ka sa video na yan? Kasi for sure kung buang ka sa video na yan, ilalaban mo yan kahit sa ang prospect. 'Di ba? Wala kang mapapa-A, wala si mentor. Like for example, considered natin wala. Paano? Anong story yung nakakabaliw na pag pinapanood mo, nagugusbump ka? Tinatayuan ka ng balahibo pag napapanood mo. Tapos pag pinasa mo sa prospect mo, papanoorin niya, pay in siya. So, hindi pinapasa yung mga video para lang mag-add heads ka. Hindi pinapasa yan sa ganun. Pinapasa yan para makabisado mo sino yung mga top earners na video na kokopyahin mo, ipapasa mo sa prospect mo. Nagkakaintindihan po ba? That's the key guys. Kailangan po yun. Clear. Ilang top earners yung kakilala mo na na-inspired ka? Ilang kabataan yung kakilala mo na naglalabas ng kotse bata pa? Ilang OFW yung kilala mo na may video na nakapag-for good siya? Based sa nakikita ko po sa inyo, totoo, to be honest, wala po kayong kilala. Totoo, alam ko naman eh. Ang tagal ko na po sa network. Tingin pa lang alam ko kung may tinatago o hindi. Tingin pa lang alam ko kung nagtitraining yan or hindi, kung nagsisinungaling or hindi. Matagal na po ako sa industry. I've been in the network for the last 5 years. Ang dami ko ng taong nahawakan. Gets nyo? Kaya ako siya sinasabi sa inyo guys kasi wala naman ibang tutulong. Tama? Hindi ko magagaranti na ilang arens ilan kayo ngayon? 17 kayo ngayon. So ita times ko sarili ko 17. 'Di ba? Hindi kakayanin. Kaya ako siya sinasabi sa inyo. Clear po ba? All right. So next. 7 is get estimated date for joining for our team. Ito totoo to. Kailangan nagsasalita yung speaker or ikaw man yung speaker, ikaw man yung may guest, lagi mong tatandaan. Ito yung specific date. Ano estimate mo? Kailan ka makakapag-join? Tama? Baka mamaya sabihin yan someday. Wala pong someday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Walang someday. Diyan tayo nagkakanda hirap-hirap. Up. Magme-message na lang daw. Update na lang daw. Wala talaga. Paano natin makukuha yung pay-in kung hindi mo din alam? Tandaan nyo to pag hindi nagsasabi yung kausap mo, 50-50 yan, hindi sure yan. Huwag mo na rin paasahin sarili mo. Gets? Pero kung kukuhaan mo siya ng date, parang ganito, kailan estimate mo? Kaya mo 10? Kaya mo 15? Kaya mo 20? Kailan? Next month po. Kailan ang next month? First week? Second week? Kailan? Kasi pag wala talagang sagot, sayang din po yung effort natin pare-pareho gabi-gabi.
'Di ba? Ang magiging hashtag na lang natin yan, alam nyo kung ano? Hashtag someday. Wala na tayong encoding, wala nang pumapasok. So dapat po meron tayong date. Ganun po talaga sa sales. Kumbaga, kung gusto mong, 'di ba negosyante ka? Negosyante ka, 'di ba? Taas kamay, nagnenegosyo ka ba? Tayo lahat nagnenegosyo? Yes, nagnenegosyo tayo. So kailan natin kailangan ng pera? Araw-araw kailangan natin kumita. Pag nagbebenta ka sa tindahan, papayag ka ba na hindi bumili yan? 'Di ba? Sales to guys, kailangan po natin ng exact date. And sabi nung iba, paano nga up kung hindi? Kaya nga sinasabi ko sa iyo yung gagawin mo. Yung counter mo kasi ayoko ring masayang yung time mo, ayoko ring kitang mainip. 'Di ba? Baka sabihin mo, ang tagal ko na po, wala po ako napapasali. Ang hirap, hindi mahirap. Ayaw mo kasi tanungin yung kausap mo kailan sasali. Ayaw mong kuhaan ng date kailan siya magjo-join. Now, ang response mo ang hirap. Hindi mahirap. Ikaw yung may problema. Clear po ba? Kaya nga siya 100 millionaires by 2024 to 2025. Kailangan po natin ng pay-in. Kasi hindi mangyayari yung millionaires pag walang encoding. Gets nyo po ba ako? Ganun po siya kasimple. Number 8, eto. Mali spelling ko. Use the word limited slot. Limited lang po ang slot. Hindi lahat pwedeng turuan. 'Di ba? Pag ganyan ang nafi-feel mo, ano mangyayari? Bibili ka ng favorite na damit mo, nakalagay promo hanggang September 10. Paano pag sinabi mo, "Ma'am, yung sahod ko sa 20 pa eh. Mayroon pa kayang size nito?" Ano sabihin nung cashier, nung sales lady? "Ay, hindi ko alam, ma'am. Kasi promo lang po siya." So ano mangyayari sa'yo? Magkakaroon ka ng urgency, kailangan mong bumili. Gets? Sa travel, pag-usapan natin travel. May travel sa Singapore, may travel sa Hong Kong. Piso fare, balikan piso, or balikan 1,000. Ano gagawin mo? Magbubook ka ba o hindi? Matagal mo ng pangarap mag-international, baka mag-book ka. Promo ends September 15. Baka ngayon pa lang nangungutang ka na. Pag lagi mong pinapaintindi sa kausap mo na hindi ako available, kasi eto lang yung kaya naming ibigay, kasi hindi lahat pwedeng turuan, meron lang limited slots. Alam mo yung value mo as mentor, tumataas. Tama? Kasi hindi ka available palagi, kaya tumataas. Pero pag available lagi, ano mindset? Ay, nandyan lang naman yan. Kaya naman. Tama? Sa OFW na lang, like for example, ikaw, pag mag-goal ka talaga na kaya mo makapag-for good, may target man ka, may target na taon ka, mag-for good ka. Kahit sa mga empleyado na nasa Pilipinas, pag alam mo yung target na retirement mo, sure yan, alam mo yan. Pero bakit hindi nilalagyan ng target date? Kasi available. Kasi they think, unlimited naman yung oras natin eh. Tama? Yun yun. Gagets po ba ako? Ganun siya kasimple. Yung negosyo po natin, kailangan po natin gawin, pataasin yung branding ng grupo. Pabilisin yung pay-in. Pag sinabi niyang 1 month, next month, kailan ang next month? Kaya mo ba mag-down kahit kalahati? Ganun. Huwag tayong papayag na wala siyang down tapos tututok ka. Power, grabe up. Meron akong follow-up, 10. O tapos, next month daw, sasalpak up, mga October 30. Tagal nun. October 30? Power. Tama ba? Nag-cancel lahat. Oh, bagsak ka. Di ba? Yung 10 nag-cancel, kasama ka. Ang hirap, panghirap. Ganun po siya, mga kapatid. So, yan gamit kayo ng ganyan para magkapiin tayo ng mabilis.
Para maramdaman natin yung everyday na kita, weekly na kita. Correct ba? Para isipin nyo, 18 tayo, mag times 2 lang to, that's 36 na tayo. Next, application form for enrollment. Eto na. Dapat nagpapasa ka niyan sa kausap mo. Ang daming gagawin after ng Zoom app. Tama ba? Ang daming gagawin. Buti nga yan lang gagawin mo eh. Hindi ka na nga nag-present eh. 'Di ba? Mas marami ginagawa nung nagpe-present. Oh, application form. So, 'di ba sabi ko nga sa inyo, wala pong madali. Mahirap po talaga. Ang problema di talaga siya natatapos. 'Di ba? Application form. Ano to? 'Di ba nung nag-join ka may binigay na form sa'yo? First name mo, middle name mo, last name mo. Dapat nagpasa ka sa kausap mo. May guess ka kanina, dapat nagpasa ka. Next, gratitude post. Kaya ako to tinapik. Patapos na po ang araw. Tapos na po ang September 10. Papasok na po si September 11. Tapos na po to. Sana man lang, bago ka mag-sign out sa Facebook mo, bago mo bitawan yung phone mo, mag-post ka naman ng something na magandang nangyari sa'yo for this day. Anong masasabi mo sa araw mo? Lord, thank you. 12 hours akong tulog. 5 hours akong nagti-TikTok. Gratitude post. Paano mo i-end tong araw na to? Para ma-inspired yung kaibigan mo. Para ma-inspired yung mga friends mo. Lord, thank you for another day. Dami ko pong nagawa. Kanina po, naghatid po ako ng alaga ko. Ngayon po, kakain ako ng masarap. Nakabenta pa ako. Tapos may Zoom pa po kami. Salamat po sa araw na to. Yung mga ganun. Diba? Ang sarap ng ganun, diba? Sabihin nung tropa mo, ano nangyayari dyan? Nababaliw na. Ipaganyan-ganyan pang nalalaman. Tama? Sinasabi niyan, thank you, thank you. Oh. Ano mararamdaman ng kaibigan mo? Ikaw kasi nagbabago ka na. 'Di ba? Siya kasi ganyan pa din. Tama ba? Alam mo, ang laking effect na nagiging grateful ka pala tayo araw-araw. Yung tatapusin mo yung araw mo, may pa-thank you ka sa creator mo. 'Di ba? So iba-iba tayo ng religious dito, 'di ba? Meron ditong Catholic, merong Christian, merong Muslim, iba-iba. So wala na tayo doon. Doon na lang tayo sa gratitude post mo. Magpasalamat ka araw-araw. Maniwala ka yung prospect mo, mahahatak mo yan. Parang ang sarap kausap na ito. May pa ganyan-ganyan siya. 'Di ba? Sama yan sa'yo, maniwala ka sa akin. And last, ito, kotahan mo sarili mo. Lalo na may Zoom tayo. Ikaw yung CEO ng network mo, ikaw gagawa ng empire mo. Kotahan mo. Paano ako kotahan? Numbers game. Sabi ni Ap Joseph, numbers don't lie. At lahat ng professionals talaga nakatingin sa numbers. Totoo po yan. So, tanong ko muna sa lahat. Ito how many days in 1 year? O, type nyo. Para naman gumalaw-galaw naman yung mga kamay nyo kasi yung iba sa inyo hataw na. Kaya training muna. 365. Okay. Gagawin natin tong 1 million project ilang taon, ilang araw. 365. Gets nyo ako? So I want you to focus on numbers. Paano yung nangyayari? Meron tayong sinasabing get for program. Sa easy get for program. Kay Coach Edward, ano ba? Get to? Get to kay Coach Edward. Sa easy get for program. Bakit ko sinasabing get for program? Para ito yung tumatak sa bawat isa na kailangan, 4 talaga dapat ang pinapasalin natin sa isang buwan. Okay? Kung hindi mo tatamaan yung 4, at least pumalo yung sinasabi ni Coach Edward na 2. Clear po ba ako? Huwag ka lang papayag masiro ka. Huwag. Lalo na kung tumatagal-tagal ka, huwag ka papayag masiro ka. So, calculator tayo ha. Ito, sanayin ko na kayo mga kapatid. Sa focus, gusto ko lahat dapat marunong mag-compute.
Okay? Eh ano kung construction worker ka? Eh ano kung hindi ka nakatapos? Eh ano kung katulong ka dyan? Eh ano? Wala naman yan dyan. Ang gusto ko mangyari sa focus, dapat may calculator. Pag nagtatanong yung kausap mo, dapat marunong ka mag-compute. Hindi yung power, grabe-grabe. Hindi naman yung binibilang. Hindi nga na-encash yan. Paano yan? 4 times 365. Ilan? O, calculate. O, sagot kayo dyan, oh. Wag nyo na antayin yung mga apply nyo sumagot. Dapat mga downlines naman. Yung mga speaker, wag na pasagutin yan. Calculate. Ano na? Hang na, hang. Aabuti pa tayo 1 minute, oh. Power. Calcu, 365 times 4. O, yung iba, kopya na lang. Kopya na lang. 1 per 60. Oh, 1 per 60 times, magkano direct? 1,000. Sabi dito, makaapat ka lang daw. Di ba? Sabihin na lang nating apat ang sumali sa'yo. Times mo yan sa 1 year. Times mo yan sa 1,000. Ang kikitain mo magkano? 1.4 pa din. Gets ba ako? Tama? Apat lang na tao yan, oh. Pag lumaki network mo, yung apat mo nagpapasali ng taga-apat sa isang araw, pwede yan eh. Di ba? Yan ang kikitain mo for 1 year. Eto na lang, get 3. Pababain natin. 3 times 365 days. That's 1,095 times mo sa 1,000. Kung easy versa, 1M pa rin. Now, the question is, hindi ka kailangan tamarin. Gets? Pag tinatamad yung mga kasabayan mo sa hub, tinatamad yung kasabayan mo sa GC, ikaw dapat nagsisipag ka. Kasi ikaw yung pinapakitaan ko ng numbers ng computation eh. 'Di ba? Dito papasok yung 100 Millionaires Club by 2024 or 2025. Magbe-base yan po sa energy, magbe-base yan sa vision mo, sa mindset mo, sa character mo kung paano mo dadalhin to. Kasi ako, pag nagde-declare ako 100 millionaires, pag pinost mo yan sa Facebook, panindigan mo na yan. Kung ipopost mo. Kasi sometimes, ang nature ng tao, ayaw ng disappointments, right? Sino ba namang may gusto nun? Ayaw nang nadi-disappoint, di ba? Pero hindi mo rin malalaman kung hanggang saan yung ile-level up mo pag hindi mo rin paninindigan etong project na to. Wag na nga lang 100 millionaires eh. Tingnan nyo to ah. Wag na 100 millionaires. Lahat na lang ng umattend sa Zoom na to. Eto na lang yung maging milyonaryo by next year. Ang saya! 20 millionaires by 2025. Dapat kasama ka dun. Tama? So that's the vision. That's the program na ini-implement natin. Every day, nagagawin natin tong negosyong to. Dapat may bit-bit tayong programa. Ganun po siya kasimple. Nagkakaintindihan po ba? Naniniwala ka ba nakasama ka dito? Naniniwala ka ba? Sa sipag mong yan, sasama ka kaya next year aakyat kakamayan mo si Doc Ed? Naniniwala ka sa sipag mong yan? Kaya? Sa sipag ng mga speakers, kaya? 'Di ba? Doon lagi mag-i-start. Tawa ako. Okay. So, that's our end of meeting. Remind ko lang, by September 29, 2024, we will have M3. So, sa lahat ng local, maniwala ka sa akin, kailangan nyo po to. Kailangan mo tong attendan. Mapa-insurance ka man or mapa-easy ka, kailangan mo to.
Kasi mahirap po panindigan itong sinasabi ko pag wala ka dito. And hindi ko to kakayanin mag-isa, guys, kapatid. Kulang to, hindi kakayanin to. Nangako lang. Maganda kung lahat tayo lalaban. Maganda kung lahat magpa-participate. Kahit nasa abroad ka, pwede kang mag-invite ng malapit sa Quezon City. Kaya nga kung gagamitin mo yung hashtag na yan, imposibleng walang magtanong. Kailangan mo lang naman ng pakulo para lapitan ka. Kaya kung wala kang pakulo, wala kang babaguhin, sino lalapit sa'yo? Gets? Clear po ba mga kapatid? So, Metro 10 po yan. Doon pa rin sa inaris na, in-upgrade na. Oh, magkano ticket? Naging 150 na po ang ticket. Okay? 150 ticket, dapat po hakot po tayo diyan. Okay? So yun lamang. Thank you everyone. God bless and ito pinakamaganda, picture na. Open your cam dahil magpo-post na po ako. Okay. Sige, sige. Ready na kayo? Ready na mga beautiful smile. May bago pala sa Zoom Paano ba to? Ito. Wait lang ha. Palalakihin lang natin. Okay. Oh. Pakita nyo rin na masaya sa Zoom para yung mga hindi uma-attend. Putik, yan na-attend yan. Oh guys, ano tayo Smile, show your beautiful smile. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Salamat po sa inyong lahat. God bless. Let's go. Power, power.